is gonna be my last shift na graveyard. Pero simula sa Wednesday, I'll be on morning shift. Yes, sir! Parang sa sobrang tinagal ng panahon, yung last morning shift ko was 3 years ago. Grabe, sobrang tagal na. Whew. Yun o, tuyo na rin yung kalsada. Sana pag morning shift na ako, hindi na maulan. Pero sabi nga nila, it's officially habagat season. So I would expect na talagang medyo magiging maulan. But anyways, balik na tayo sa kwentuhang, nakalimutan ko pala mag-gloves. Balik na tayo sa kwentuhang tattoo. Yun, gaya nga ng sinasabi ko, I'm still gonna be doing tattoo contents while doing motovlogging. So this is the first episode ng Biyaheng Tinta. Maganda ba? Okay ba yung title natin? Nag-iisip pa ako ng title eh. Pero tignan natin, kapag in-upload ko, baka mabago pa yan. Yun. So, usapang tattoo ulit tayo. So, ganun pa rin. Same as before, sagot tayo ng mga tanong. So, eto, merong isang tanong. Nanggaling to sa TikTok account ko, no? Para sa mga hindi nakakalam, meron din akong TikTok account. Follow me on TikTok. Marcos the Second din yung account ko doon. Yun. So, the question is, totoo bang nakakabawas ng sakit kapag uminom ng alak? Yan, sagutin natin yan. Ito, marami nang nagsabi na ito. This is a common myth sa tattoo, no? Na kapag nakainom daw ay nawawala yung sakit. Namamanhid daw kasi yung katawan. Well, we don't really advise doing or drinking before going to your tattoo session. So, yun talaga sinasabi namin, wag. Hindi maganda. Mas nagbibigay siya ng problema rather than resolving your pain issue sa tattoo. Hassle naman. Ayun, anyways, balik tayo sa usapan. So, bakit nga ba hindi magandang umiinom ng alak kapag nagpapatattoo or bago magpatattoo? So, the reason behind that is, kapag kasi uminom ka ng alak, no, mas tumataas yung heart rate mo, mas tumataas yung blood pressure. So, kapag mas tumataas yung heart rate mo, syempre, bumibilis din yung pump ng dugo. So, mas mabilis yung pump ng dugo, mas tumataas yung blood pressure. Kasi, syempre, ang bilis ng pagpasok ng dugo, ang bilis ng galaw ng dugo. So, yung pressure niya is mas mataas, kaya tumataas yung BP. So, kapag nangyayari yun, kapag tinatatuan ka, the tendency is mas nagiging madugo yung tattoo. And mas madugo yung tattoo, mas pangit yung nagiging result. Bakit nagiging pangit yung result? Kasi kapag madugo siya, instead na ma-retain mo yung mga ink na ipinapasok sa balat mo ng karayom, kapag dumudugo siya, lumalabas din yung ink. No? Hindi naman lahat. Pero kapag ganun kasi, yung ibang ink na dapat nare-retain ng katawan mo, ng balat mo, so instead na mas saturated yung kulay ng tattoo, mas malinis yung lining, nababawasan yung ink. No? So
yung ink kasi na nare-retain sa balat natin, kapag ginawa yung tattoo, nababawasan din talaga yan kahit di ka uminom. So, meron doon yung napupunta sa kulane, no? Yun kasi yung reaction ng katawan natin. That's the natural reaction ng katawan natin. Is kasi ink is a foreign substance sa katawan. So, ang ginagawa ng katawan natin, nagre-react siya. So, inaalis nila yung mga ink na yun. So, nababawasan na yung ink sa balat mo. Tapos, kapag madugo pa yung tattoo, mas lalo pa siyang nababawasan. 'Di ba? So, ang tendency is mas lumalabo or mas nagiging hindi saturated yung ink sa balat mo. So yun, that's the reason kung bakit hindi namin sinasuggest na uminom kapag nagpapatattoo. Gets ba? Naiintindihan nyo ba? Eto medyo scientific based kasi siya. Hindi siya, yung sagot ko dito is hindi base lang sa kasabihan or sa mga nadidinig ko o sa kwento-kwento ng mga tropa. So naka-base siya sa science. So yun yung reason. So sa mga nagsasabi naman na hindi naman yun yung problema ko eh. Ang problema ko yung pain. So pagdating naman sa pain, syempre mas mataas yung heartbeat rate mo, mas tumataas yung blood pressure. Mas tumataas yung blood pressure, mas maraming dugo na nakakarating sa iba't ibang parte ng katawan. So kapag ganun yung nangyayari, mas nagiging sensitive yung katawan natin. So yung pain receptors natin, mga ugat-ugat din yan, no, nakaka-receive sila ng dugo. So mas mabilis yung daloy ng dugo, mas mabilis yung galaw ng dugo sa mga ugat nyo, mas mabilis din nakakarating yung information coming from the trauma or dun sa tattoo going to your brain. So kapag ganun, syempre, ibig sabihin, mas mabilis mong nararamdaman yung sakit. Mas mabilis na nakakarating yung information coming from the tattoo, the skin na natotrauma sa tattoo, going to your brain. So yun yung reason niya. So hindi po totoo na kapag nakainom, kapag lasing, hindi na masakit. So isang reason kung bakit nauso yung myth na yan or may mga nagsabi ng myth na yan is yung mga lasing na nagpatato na sabi nila wala akong nararamdaman, lasing na lasing ako. Yun, kapag lasing na, ang nangyayari naman is yung utak bumabagal, naapektuhan siya ng alcohol. So di ba kaya nga yung mga lasing mas hirap umintindi, mas hirap mag-isip, 'di ba? Kasi nga naapektuhan na ng alcohol. So ang nangyayari kapag ganun, yung mga lasing, no, kapag tinatatuan sila, since hindi na nagpa-process ng maayos yung utak nila, parang hindi na rin napaprocess ng utak nila yung pain. And that doesn't mean na it's a good thing kasi hindi ka masyadong nasasaktan o hindi ka nasasaktan. Mas mahirap naman tatuan yung lasing. Mas malikot, mas madugo, 'di ba? Kaya simula pa lang, yun na agad yung binuungad ko eh. We don't really suggest drunk clients. Hindi lang dahil mas mahirap tatuan, pero yung resulta niya, yung end result niya, mas hindi maganda. Gets yan, syempre. So, every video na gagawin ko, no, I'll try to do it as fast as I can. I will try to explain it as fast as I can hanggang makauwi ako sa bahay. Kasi kapag masyadong mahaba yung explanation ko, baka nasa bahay na ako, hindi pa tapos yung explanation ko. Pero yun, maikli lang naman yung biyahe ko, no, kapag nag-video ako. Kaya hindi din naman magiging ganun kahaba yung video. Yan. So, para sa mga nagbabalak magpatattoo dyan, at iniisip nyo na, oy, magpapatattoo ako, iinom na naman ako. Please don't. Hindi talaga siya maganda. Ano pang reason bakit ayaw namin ng ganun?
Eto, sabi ko nga, hindi ganon kaganda mag-isip kapag nakainom, kapag lasing. So minsan, pabara-bara lang yung pagpapatato. Merong mga ganong tao nalasing lang, sige patato tayo. O, naalala yung ex. Patato ko yung pangalan ng ex ko. So clouded yung ano nila, yung decision making nila, no? So hindi sila nakapag-desisyon ng tama, ng mas maganda. So ang naapektuhan dyan is number 1, sigurado ka ba talaga na gusto mong magpatato? Number 2, sigurado ka ba talaga na yan yung gusto mong ipatato? Number 3, baka naman lasing ka lang at ayaw mo talaga magpatato. Yun. So hindi talaga maganda na lasing ka, kasi baka mamaya pag wala na yung tama mo, magulat ka. Oh, bakit meron akong tattoo? Oh, ba't nakatattoo yung pangalan ng ex ko? Bakit nakatattoo yung pangalan ng kainuman ko kagabi? Diba, ang daming pwedeng ganun. Baka magsisi pa, sayang. Tapos masisisi rin si tattoo artist. Bilang tattoo artist naman, kung merong magpunta sa'yo, wag lang puro pera ang isipin mo. No, hindi dahil lasing yan at gusto magpatato, magte-take advantage ka na. Syempre, at the end of the day, isipin mo rin yung pangalan mo. Kapag isa sa pinakamahirap sa tattoo artist kasi is alagaan yung pangalan Kasi kapag nasira yung pangalan mo, walang hirap na makakuha ng customer. Ginagawa mo. Ayun, so dapat be smart din as a tattoo artist. Hindi lang dahil customer yan customer is always right. No, customer is not always right. Tigilan nyo na yung kasabihan na yan. Sabihan pa yan ng matatanda nung araw. So dapat kapag ganon, mag-isip din kayo. Yeah. Dito tayo dahil bibili ako ng pandesal. Dahil nagluto si Labi Dudes ng sopas. Partner natin ng pandesal. 10 piso ang pandesal. 10 piso. Okay. Yung mount natin, naging mount ng pandesal. Next one, Yossi naman. Salamat. Okay, yun. So, okay na. Diretso na tayo sa bahay. Okay na lahat ng bibilin. Wala namang ibang inuutos sila, Labi Dudes.
Yes, sir. Yun. Uwi na ako sa bahay, no. At nagluto ng sopas si Labi Dudes. Yes, sir. Sarap ng sopas kapag maulan, lalo na kagabi. Nabutan ako ng ulan, tapos ang lamig sa office. So, sarap magsopas pag uwi ng bahay. Tapos bumili ako ng pandesal, partner natin sa sopas. Alam ko may palaman pa ako dyan eh. Wait lang. Ubos na pala. Okay lang. Meron naman akong sopas. Sopas. Meron ako ditong butter. Yan. Ito na lang yung partner natin. Sino sa inyong mahilig magpalaman ng butter sa pandesal? Yan, paborito nila Labi Dudes yan eh. Panalo. Yun, so tapusin ko na dito yung video, no, para makakain na ako ng dire-diretso. Again, sana nagugustuhan nyo yung ganitong content, no. Tungkol pa rin naman sa tattoo, kasama lang motovlog at kung ano-ano pa, pero mostly puro motovlog na yung balak kong gawin. Hindi ko alam kung paano magra-rides ako, mga videos ko papasok ng trabaho. Try ko din gumawa ng video sa trabaho. Tingnan natin. Dami kong plano, pero puro sa ikagaganda ng channel. So sana nagugustuhan niyo yung mga ginagawa ko sa channel ngayon. Alam ko ngayon medyo mababa yung mga views, pero sana next time mas dumami pa. Madagdagan pa yung mga subscribers natin, madagdagan pa yung mga views natin, kasi para di naman sayang yung effort natin. So yun lang. Again, please subscribe and thank you for watching. Peace out.